Mayroon nag-send sa akin ng screenshot, mga kaibigan. So, pag ang screenshot sinisend sa'yo, dalawa madalas ang ibig sabihin nito. Isang sobrang nakakatawa at isang sobrang nakakainis. So, itong balita na ito, sinend sa akin ng screenshot. Ibabalik daw yung Euro 2 standard na fuel dito sa ating bansa. So, para maintindihan ninyo, yung Euro 2, yan ay old school na fuel system yan. Yung old school na teknolohiya. Old school. Euro 2. Ang gumagamit niyan yung mga old school na sasakyan, kagaya nung meron ako. 2007 below, base sa napag-aralan ko. 2007 below, okay na okay ang Euro 2 dyan. So, kung ang kotse mo 2,000 below, pwede ka nang wag makinig. Sige na. Alis ka na dito. Hindi, joke lang. Safe ka. Safe ka. Kahit ibalik yung Euro 2. Yan kasi ay mababang uri ng fuel. O lumang teknolohiya pa yan. Madumi pa. Marami pa siyang sulfur content. Isipin nyo, sulfur equals dumi. Okay? Pag sinabing marami sulfur yan, maraming dumi. Okay? Mapapunta man yan sa intake, mapapunta man yan sa exhaust, madumi yan. Kumbaga, iinom ka ng tubig na madumi. Gawin lang natin basic yung mapaliwanag ha, para madaling maintindihan po. So, uminom ka ng maduming tubig, ano mangyayari sa'yo? Pwedeng sumakit ang tiyan mo, pwede kang mag-jebs ng mag-jebs, di ba? So, yung Euro 2, para sa mga luma, makakapal ang sikmura, baliwala yan. Okay? Yung mga kotseng luma, makapal pa ang mga sikmura niyan. Kahit Euro 2 pag gamitin mo fuel, okay lang. Hindi sila masasaktan. Kasi, yung edad nila, yun yung panahon na yun ang gasolina talaga. No? Mga matitigas tong mga to. Mga lumang sasakyan. Matigas sa mga kasukasuhan. Yan. Kunyari lang, ginagawa lang natin madali yung usapan, magaan lang. Ngayon, 2008 model hanggang 2015, yan yung nagkakaroon na ng transition period na. Naisip nila siguro, masyadong ma-pollution na. Kailangan umimbento tayo ng mga makina na less na yung ibibigay na pollution sa mga tao. No? Yung usok, mas maganda na yung usok. 2008 hanggang 2015 yan. Nagkakaroon ng transition, nagkakaroon na ng mga sensor, pinapaganda na nila yung fuel, para pag sinunog, maganda na yung labas ng hangin. Hindi na masyadong harmful sa environment. Ngayon, itong pangatlong level, 2016 pataas. Ito yung gumagamit na ng Euro 4 standard na fuel. Ano yung Euro 4? Euro 4 po, malinis na yun. Medyo malinis na. Yan na yung konti na yung sulfur. Yan yung pag ininom niya, yung gasolina na yon na Euro 4, okay na, malinis na hangin na. Hindi na siya ganong kasing dumi ng Euro 2. So, pag malinis yung iniinom mo, no? Yung intake mo, yung exhaust mo, mas malinis din yung nangyayari sa loob ng makina. Tama? Pag madumi yung ininom mo, huwag kang mag-expect na magiging malinis yung loob ng makina mo. O ng tiyan mo, di ba? So, yung Euro 2, gamitin mo yan sa mga modern na sasakyan, yari. 2016 pataas, base sa napag-aralan ko. Pag ginamitan mo yan na old school fuel, modern engine, ay talaga naman. Kumbaga, ang makina mo ay tonado. Halimbawa, yung ating Dodge Challenger, yung sports car. Halimbawa, tinono ko yan. Itotono ko to sa pinakamagandang fuel. Tapos biglang paiinumin ko ng pinakamumurahing fuel, ay talagang papalya. Pwede pa yung mag-cost ng T-Rec, pwede pa yung mag-cost ng babara pa yung sa may intake, sa may exhaust, no? Kasi hindi siya doon nakatono, hindi siya doon nakadesign. Okay? So, kaya nga, mapapansin yung mga sports car, laging ang kinakarga niyan yung talagang pinakamahal, di ba? Yung pinakamalinis. Huwag mo gagamitan yan ng yung pinakamababang uri ng gasolina. Kung hindi, papalya-palya yan. So, yun ang mangyayari sa madaling salita. 2016 pataas, yan po ay hindi na pwedeng gamitan ng Euro 2. Base sa napag-aralan ko. Mabilis masisira. Pwedeng inumin, pero hindi na mabuti. Okay? Pwede niyang inumin yung Euro 2, pero hindi mabuti sa kanyang makina.
Yun ang pinaka-basic na paliwanag. Yung 2008 hanggang 15, pwede pero depende. Okay? 3 level lang. Pwede pero depende, at saka wag mong gagawin yan. 'Di ba? Masisira ang makina mo. So, 3 level lang. Pwede pero depende, at saka wag mong gagawin yan. Yun yung 2016 pataas. Pag yan ang pinainom mo sa makina mo, yung Euro 2 na maduming gasolina o diesel, yung mga nagpapa-AGR cleaning, nagpapa-intake manifold cleaning, turbo cleaning, yung may mga catalytic converter na, yung tambucho, asahan mo, mapapadalas na kayo sa talyer. Pag yan na ang gamit na fuel. Okay? Kasi modern engine, old school fuel, hindi na sila nagtutugma. Modern engine, dapat modern na rin yung fuel. Yan na yun eh. Hindi naman natin akalain babalik pa tayo doon sa ganun, no? Grabe. So ako wala masyadong problema kasi puro old school yung sasakyan ko. Yung mga naka-EV, wala rin silang problema kasi kuryente naman ang ginagamit nila, no? Yung mga naka-hybrid, yan ang pwedeng magkaroon ng problema. Kasi bago pa yung makina niyo, modern na. Hindi na yung naka-design para sa Euro 2 na mga gasolina. So, delikado, no? Kasi nga, model ng mga hybrid nyo, 2020, 2021, pataas. Yan yung kailangan mag-ingat. So, sabi nga nagbigay ng screenshot, Doc, sana ma-discuss mo to kasi nga, dadami ang customer nito. Ang mga issue, palyado, barado ang mga sensor, no? Madumi ang sensor. Mabilis dudumi ang sensor kasi hindi naman yun yung nakadesign para sa kanila na pagkain. So, mabilis ka magme-maintenance. Mabilis mawawasak ang makina pag di mo pina-maintenance. So, yun lang, share ko lang sa inyo. Sana na-gets ninyo. Seryosong bagay po ito na alam ko maraming tao ang bumibili ng modern na sasakyan para wala na silang sakit ng ulo. Kaya lang, itong fuel na ibabalik na luma, baka ito yung magbibigay ng sakit ng ulo na sa inyo. Kasi nga, hindi na siya nakadesign sa ganyang fuel, yung inyong mga sasakyan. Alam mo, bilang car guy na magluluma para sa akin, real talk lang, napakasarap ng modern na sasakyan. Totoo yan. Pag sasakay ako doon sa mga moderno kong sasakyan, sa brand new, wow. Pag start mo, let's go to Baguio, let's go to Tagaytay, let's go to Pagudpod, walang problema. Wala na akong i-check. Ready to go na to, bago to. Dala lang tayo pagkain, wallet, okay na. Sarap, diba? Sa totoo lang, real talk yan. Pag start ko, okay, punta na ako sa talyer. Pero yung mga luma ako mekaniko na ako, pero hindi ko dinadown yung mga luma. Kasi ang dami kong luma, mas marami akong luma sa sasakyan kaysa bago. Masaya eh, may challenge eh. Pero yun nga, sa luma, minsan, pag start mo, naku, grounded. Lobat. O, pag start mo na, naku, ang tagal sumampa ng gasolina sa karburador. Chocho ko muna, chocho ko yung karburador. May mga seremonyas sa madali salita. Pag luma, minsan, nasa stoplight ka, chill ka, biglang mangangatog yung makina. Uy, habulin mo ng tapak ngayon, baka mamatay yan. Kasi matanda na eh. Minsan kulang na sa maintenance. Yung technology, minsan hindi pa ganun kaganda, di ba? Pero ngayon, sila ang bida. Pag bumalik ang Euro 2, sasabihin siguro ng mga makina doon sa mga lumang makina, sasabihin sa mga bago, arte mo naman, di ka umiinom nito, Euro 2. Sabi, ito yung namin dati. Ito lang yung pinang-daily namin dati. Kasi ikaw, selan mo naman. Parang ganun, no? Ito pa, kailangan i-take note. Hindi porket yung year model na nabanggit ko, doon sa naaral ko, yun na yung maselan. Kasi may mga adventure, mga crosswind. Mataas ang year model, lampas doon sa sinabi ko na 2007, 2008. May mga crosswind na 2014, 2015.
So, mataas ang year, pero yung makina naman nila, yun pa rin naman. Di naman binago. So, wala yung mga masisela na sensor. Kaya nga, tangke ang tawag ko sa mga yan Matitibay talaga. Walang arte yung mga lumang diesel. Revo, Crosswind, Adventure, Highlander, no? Yan yung mga old school na mga diesel na kahit painumin mo ng Euro 2 yan, okay lang. So, yun lang ang kwentuhan natin ngayong umaga. Sana may napulot kayo. Paalala lang, kung kayo ay naka 2016 pataas, ingat po tayo. Sana makakuha pa tayo ng hindi Euro 2 na fuel para sa inyo. Kasi pag ginamit nyo na ang Euro 2 fuel para sa mga 2016 pataas, ay talaga naman. Ready lang po kayo kasi nandito lang din naman kami mga talyer para sa inyo. Sabi nga nung iba sa comment section dun sa nabasa ko, paldo ang mga mekaniko. Aba, syempre. Kasi mayat maya nasa talyer kayo pag nagkataong Euro 2 na yung pinande-daily nyo. Kumbaga yung baby ninyo, pinapainom niyo ng hindi niya dapat inumin. Ganun ang dating sa akin Huwag nyo siya paiinumin ng hindi dapat. Kung hindi, pwede magtaiyan. Or pinakamalala, mawala. Parang makina din, no? Pag yan ay pinainom mo ng isang bagay na hindi dapat sa kanya, mapalangis man yan. Parang ATF, engine oil, fuel. Huwag mo ilalagay yung hindi para dyan kasi mawawasak yan. Gagana saglit yan, pero hindi tatagal yan. Okay? Halimbawa, ATF, gamitin mo sa transmission. Hindi yan yung nakadesign doon. Mamaya, makaka-andar ka. Pero hindi mo alam hanggang saan ang itatakbo niyan. Baka mamaya, di na mag-drive yan, di na mag-reverse yan. So, sa fuel, ganun din. Pwedeng umaandar ka pa sa Euro 2, 2020 yung kotse mo, umaandar ka pa. Kaya lang, hindi na yun healthy para sa makin mo. Hindi na yun ang design na fuel. Madumi yun para sa'yo. Delikado. Intake, exhaust, yan ang mga maapektuhan. Fuel system, magbabara. Fuel pump. So, yun lang po. Sharing is caring, mga kaibigan. Sana may natutunan kayo. Ang haba na naging kwentuhan. Pero, yun lang. Sharing is caring po sa EasyWorks Garage. Thank you so much sa mga nagdadala ng sasakyan nila sa ating shop. Huwag kayong mag-alala, di namin kayo bibiguin. Hanggat maaari, gagawin namin ang pinaka-best namin para sa inyo. Thank you po. God bless.